Alam mo, ang tagal-tagal ko nang nag-aalaga ng baboy pero hindi pa rin ako umaasenso. So bakit nga ba tayo naluluging mga nag-aalaga ng baboy? So dapat alam mo itong sasabihin ko dahil dito madalas nagfe-fail tayong mga nagnenegosyo ng baboyan. So meron akong kwento. May isang tindahan na naghahanap ng tindera. So ang magiging duties ng tindera, magbabantay at syempre magmamanage ng tindahan. So sa madaling sabi, tinanggap nung may-ari yung tindera. So, dumaan yung unang buwan, okay naman. Pangalawang buwan, pangatlong buwan. So, nagtataka ngayon yung may-ari. Napapansin niya, maganda naman yung takbo ng kanyang negosyo. Kaya lang, at the end of the month, wala pa rin natitirang kita doon sa tindahan. At sa pag-iimbestiga niya, nalaman niya na hindi naman pala doon sa tindahan yung problema, kundi doon sa nakuha niyang tindera. Hindi lang pala taga-bantay yung nakuha niya, kundi bantay sa lakay din pala. So madalas dito din tayo nag-fail mga nag-aalaga ng baboy, lalo na yung mga nasa malalayong lugar at ipinagkakatiwala lang yung kanilang negosyo sa ibang tao. Pinakamagandang gawin, sabi nga, kung may negosyo ka, dapat hands-on ka. Pero kung hindi mo naman talaga matutukan, so hanggat maaari dapat piliin mo ng mabuti yung taong pagkakatiwalaan mo dahil madalas, no? Madalas tong nangyayari, alam to ng mga farm owner, no? Na hindi madaling pumili ng taong mapagkakatiwalaan. Dahil minsan akala mo yung perang ginagastos mo para sa baboy, sa pakain ng baboy, napupunta lahat doon sa baboy. Ang hindi mo lang alam, may iba pa lang napupuntahan. Kaya tip ko lang sa'yo, dapat bago ka pumili ng tao, dapat kilalanin mo muna. At kung nakapili ka naman ng maganda magtrabaho, no, tapat at mapagkakatiwalaan, so dapat bigyan mo din ng pampalubag loob. Para naman habang tumatagal siya sa'yo, mas lalong nagiging tapat siya sa kanyang trabaho. Yung iba kasi, tapat lang sa una, pero kapag tumagal, no, sumasalakay na din pala. So hanggang dito na lang. Kung may natutunan ka, i-follow mo naman si Kuya Makoy. Maraming salamat.